Isang malakas na kalabog ng nabasag na pinggan ang bumasag sa marangyang katahimikan ng gabi. Automatikong napataas ang tingin ni Montero Cruz mula sa kontratang hawak niya. Sa gitna ng five-star restaurant, kung saan ang bawat galaw ay kalkulado at ang bawat tunog ay pinaghandaan, ang ingay na yon ay parang isang putok ng baril. Lahat ng importanteng bisita sa paligid niya ay natigilan, ngunit hindi ang nabasag na katahimikan ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Montero. Ito ay ang babaeng nakatayo sa gitna ng mga bubog. Nanginginig ang mga kamay at namumutla ang mukha. Isang waitress. Nakayuko ito, abala sa pagpulot ng mga piraso ng basag na plato. Ngunit kahit sa layo niya, kahit sa nagdidilim na ilaw ng chandelier, kilala niya ang bawat kurba ng mukha nito. Hindi maaari. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang alak sa kopitang hawak niya ay biglang nawalan ng lasa. Ang tagumpay na kanina lang ay buong pagmamalaki niyang nararamdaman. Matapos maisara ang ₱1 bilyon deal, ay biglang naglaho na parang bula. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. 3 taon. 3 taon na ang lumipas, pero ang mga mata niyang iyon, ang mga matang minsan niyang tinawag na kanyang tahanan, ay hindi pa rin nagbabago. Puno pa rin ng pagod, pero may determinasyon. Ariana. Ang pangalan ay parang isang multo na bumulong sa kanyang isipan, at kasabay ng multong yon ay ang isa pang imahe na bumasag sa kanyang puso. Ang tiyan nito. Malaki ang tiyan nito. Halatang nasa huling yugto na ng pagbubuntis. Isang matalim na kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Montero. Isang pamilyar na sakit na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga alaala ng kanilang ospital, ang malamig na mga pader, ang tunog ng pag-iyak ni Ariana, at ang sarili niyang kawalan. Trabaho o ako, Montero? Ang tanong ni Ariana noon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng kalabog ng nabasag na pinggan. At ang sagot niya, isang katahimikan habang hawak ang telepono sa kabilang panig ng mundo. Ang siyang sumira sa kanilang dalawa. Napahigpit ang hawak niya sa kopita, muntik na itong mabasag. Sir Cruz, okay lang po kayo? Tanong ng business partner niya. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang anyo. Tumango si Montero. Pilit na ibinalik ang maskara ng isang walang emosyon na CEO. Excuse me for a moment, anya sa mahinang boses, bago mabilis na tumayo. Hindi niya kayang manatili roon. Hindi niya kayang makita si Ariana sa ganoong kalagayan. Pagod, nahihirapan, at nagdadalang tao para sa ibang lalaki. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang akusasyon. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant. Hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang mga kasama. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng pagkakasala na nagsimulang lamunin ang kanyang pagkatao. Sino ang ama? Masaya ba siya? Bakit siya nagtatrabaho bilang waitress sa ganitong kalagayan? Hindi ba dapat ay inaalagaan siya? Ang mga tanong ay bumabaha sa kanyang isip. Pumasok siya sa kanyang mamahaling sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela. Ang imahe ni Ariana na nakaluhod sa sahig, pinupulot ang mga bubog, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Dapat ay masaya na siya. Dapat ay mayroon na siyang bagong buhay, isang buhay na mas mahusay kaysa sa kayang ibigay niya. Iyon ang sinabi niya sa sarili sa loob ng 3 taon para lang makatulog sa gabi. Pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri, habang dinadial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Marco, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. May ipapagawa ako sa'yo. Isang importanteng bagay. Ano po iyon, sir? Huminga ng malalim si Montero.
pinipigilan ang sariling boses na mabasag. Alamin mo lahat tungkol kay Ariana Dizon. Ngayon din. Ilang oras siyang nagpaikot-ikot sa kalsada. Walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Hinihintay niya ang tawag ni Marco. Isang tawag na alam niyang magdadala ng mga sagot na marahil ay hindi niya kayang harapin. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, halos hindi niya ito masagot. "Sir?" Bungad ni Marco. May pag-aalinlangan sa boses. "May impormasyon na po ako." "Sabihin mo." Utos ni Montero. Ang kanyang puso ay kumakarera. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. "Sir, 3 trabaho po ang pinapasukan ni Ma'am Ariana. Isang waitress sa umaga, isang kahera sa hapon, at tumatanggap ng labada sa gabi." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Montero. 3 trabaho? At ang ama ng dinadala niya? Nag-atubili si Marco. Ayon sa mga kapitbahay, iniwan siya nito noong nalaman niyang buntis siya. Sa huling mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Montero Cruz. Ang bigat ng 3 taon ng paglimot at pagsisisi ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Iniwan siya. Mag-isa niyang hinaharap ang lahat. Napayuko siya at sa gitna ng kadiliman ng kanyang sasakyan, isang pangalan lang ang paulit-ulit na binigkas ng kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng sakit at pagsisisi. Ariana. Pabagsak na naupo si Ariana sa nag-iisang silyang plastik sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Dahan-dahan niyang hinaplos ang naninigas niyang likod bago bumaba ang kanyang mga kamay sa kanyang malaking tiyan. Isang bahagyang sipa mula sa loob ang sumalubong sa kanyang palad. Napangiti si Ariana, isang matamis ngunit pagod na ngiti. "Alam ko, anak, pagod na rin si Mama," bulong niya sa hangin. "Pero para sa'yo, kakayanin ko ang lahat. Konting tiis na lang, ha?" Ang pangakong yon ang nagiging gasolina niya sa araw-araw. Ang pagod, ang puyat, ang kumakalam na sikmura, lahat ay nawawala sa tuwing nararamdaman niya ang paggalaw ng buhay sa loob niya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ngunit sa mga sumunod na araw, may mga kakatwang bagay na nagsimulang mangyari. Mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula ito sa ospital. Para sa kanyang lingguhang check-up, inihanda na niya ang naipon niyang pera. Bawat piso ay pinaghirapan. Ngunit nang iabot niya ito sa kahera, umiling ang nurse. "Bayad na po ang check-up ninyo, Ma'am Ariana," sabi nito habang nakangiti. Kumunot ang noo ni Ariana. "Bayad na? Paano? Sino ang nagbayad?" Nagkibit-balikat lang ang nurse. "Hindi po nagpakilala eh." Ang sabi lang ay mula sa isang mabuting Samaritano. "Baka may natulungan po kayo dati." Hindi na siya nakasagot. Nagpasalamat na lang siya at umalis. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagtataka. Sino? Wala siyang maalalang may malaki siyang utang na loob. Pagkatapos ng ilang araw, isang delivery man ang kumatok sa kanyang pinto. May dalang isang malaking basket. Puno ito ng mga prutas, gatas at sariwang gulay, mga bagay na bihira niyang mabili para sa sarili. Muli, wala itong pangalan. Isang simpleng card lang na may nakasulat, "Para sa'yo at sa'yong anghel." Nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Ang pasasalamat ay napalitan ng pag-aalala. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, isang presensyang hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman. Ang huling dagok ay nangyari sa restaurant. Tinawag siya ng kanyang manager, si Mang Tonyo, isang lalaking nasa edad 50 na at kilala sa pagiging masungit. "Dizyong!" sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Simula bukas, hindi ka na magsaserve sa mga mesa. Doon ka na sa counter, mag-aasikaso ng mga order, mas magaan na trabaho." "Po? Bakit po?" Gulat niyang tanong.
May nagawa po ba akong mali? Umiling si Mang Tonyo. Napakamot sa batok. Wala. Basta, utos galing sa taas. Sundin mo na lang. Utos galing sa taas? Ang restaurant na ito ay pag-aari mismo ni Mang Tonyo. Walang sino man ang nasa taas niya. At doon, nagsimulang magkabuhol-buhol ang lahat sa isipan ni Ariana. Ang bayad na check-up, ang basket ng pagkain, ang biglaang pagbabago sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kanto. Madilim ang salamin nito kaya hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Ngunit alam niya ang sasakyang iyon. Nakita na niya ito ng ilang beses sa nakalipas na linggo. Isang sasakyang masyadong mahal at masyadong malinis para sa kanilang simpleng lugar. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi maari. Ngunit isang pangalan lang ang paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na pilit niyang binabaon sa limot. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa counter. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad papunta sa opisina ni Mang Tonyo. Hindi na siya kumatok. Mang Tonyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Kailangan kong malaman ang totoo. Napabuntong hininga ang matanda. Tila inaasahan na ang pagdating niya. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong ni Ariana, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso. Sino ang nagbayad sa ospital? Sino ang nagpapadala ng mga pagkain? Yumuko si Mang Tonyo, umiiwas sa kanyang tingin. Humakbang si Ariana palapit. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na. Siya ba? Si Montero Cruz ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang nakabibinging katahimikan ni Mang Tonyo ang nagsilbing sagot. Isang katahimikan na kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Napapikit si Ariana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito tulong. Ito ay awa. At ang awa mula sa lalaking sumira sa kanya ay isang insultong hindi niya kayang tanggapin. Alam ni Montero na darating siya. Nakatayo siya sa kabilang kalsada mula sa restaurant. Nakasandal sa kanyang sasakyan habang pinapanood ang dahan-dahang pagpatak ng ambon. Hinihintay niya si Ariana. Hinihintay niya ang galit nito. Hinihintay niya ang bagyo. Nang bumukas ang pinto ng restaurant, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lumabas si Ariana, yakap ang sarili dahil sa lamig. Saglit itong natigilan nang makita siya. At sa isang kisap mata, nakita ni Montero ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagod, naging gulat. At sa huli, naging isang malamig na pader na bato. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula rito. Ara, mahina niyang sabi. Ang pangalan nito ay parang isang panalangin at isang sumpa sa kanyang mga labi. Hindi ito sumagot. Nagsimula itong maglakad palayo. Nilalampasan siya na parang hindi siya umiiral. Ara, please, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Sumusunod sa likuran nito. Huminto si Ariana sa paglalakad, ngunit hindi ito lumingon. Wala tayong dapat pag-usapan, Montero. Gusto ko lang tumulong, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. Sa wakas, humarap ito. At ang mga mata ni Ariana ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita noon. Isang galit na itinago sa loob ng 3 taon. Tulong? Mapait itong tumawa. Hindi ko kailangan ng tulong mo at lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Kumuha si Ariana ng isang sobre mula sa kanyang bag. Isang makapal na sobre. Inihagis niya ito sa dibdib ni Montero. Nandyan ang lahat ng ginastos mo. Ang bayad sa ospital, ang halaga ng mga pinadala mo. Lahat. Bayad na. Napatingin si Montero sa sobre pagkatapos ay pabalik kay Ariana. Ang ambon ay unti-unting lumalakas.
Nababasa ang kanilang mga buhok at damit. Hindi pera ang habol ko, Ara. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala? Muli itong tumawa. Ngunit ngayon, may basag na sa kanyang boses. Huli na ang pag-aalala mo, Montero. 3 taon nang huli. Alam ko pag-amin niya ang kanyang sariling boses ay nanghihina. Alam kong huli na, pero hayaan mo akong bumawi. Bumawi? Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Paano ka babawi sa lahat ng sakit? Paano ka babawi sa mga gabing mag-isa? Ako kung umiiyak, sabihin mo sa akin, Montero. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso niya. Nagbubukas ng mga sugat na akala niya ay naghilom na. Nasaan ka noong kailangan kita? Sigaw niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Nasaan ka noong nawala ang anak natin? Ang tanong na yon, ang tanong na bumangungot sa kanya gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Oo nga pala, patuloy ni Ariana. Puno ng sarkasmo ang boses. Nasa ibang bansa ka. Nagdiriwang. Ipinagdiriwang mo ang isang kontratang mas importante pa kaysa sa sarili mong pamilya. Gumuho ang lahat ng depensa ni Montero. Ang imahe ng isang masayang business dinner ay biglang napalitan ng tunog ng humihikbing si Ariana sa kabilang linya ng telepono. Isang tawag na sinagot niya nang huli na ang lahat. Sa tingin mo ba? Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at garalgal. May isang araw na lumipas na hindi ako binangungot ng tawag na yon, Ara? Natigilan si Ariana. Hindi inaasahan ang kanyang sagot. Sa tingin mo ba hindi ko kinamumuhian ang sarili ko araw-araw dahil wala ako roon? Patuloy niya, ang luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibibigay ko ang lahat ng pera ko, lahat ng kumpanya ko, para lang maibalik ang araw na yon at makapili ulit, para piliin ka. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang malakas na buhos ng ulan ang maririnig. Nakita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata ni Ariana. Isang kislap ng dating pagmamahal na mabilis ding nawala. Napalitan ng mas malalim na sakit. Dahan-dahan, kumuha si Ariana ng isang lukot na dakok ng pera mula sa kanyang bulsa. Ito siguro ang sahod niya para sa araw na yon. Inihagis niya ito sa paanan ni Montero. Kunin mo yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon, walang emosyon. At umalis ka na sa buhay ko. Tumalikod siya. Ulit. At nagsimula siyang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Iniwan si Montero Cruz na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, durog na durog, habang pinapanood ang babaeng minsan niyang sinira na muling dinudurog ang kanyang puso. Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Ariana habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang apartment. Ang komprontasyon nila ni Montero kagabi, kasabay ng malakas na ulan, ay tila ninakaw ang lahat ng natitira niyang lakas. Gusto na lang niyang magkulong, matulog, at kalimutan ang lahat. Kalimutan ang mga mata ni Montero na puno ng pagsisisi, kalimutan ang sakit na muling nabuhay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hayaan mo na siya, anak. Bulong niya. Kaya natin to. Tayong dalawa lang. Sapat na. Iyon ang naging mantra niya sa loob ng maraming buwan. Isang panalangin. Isang pangako. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, isang anino ang humarang dito. Isang kamay ang pumigil sa pagsara nito. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Gusot ang damit, namumutla, at hindi mapakali ang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo, at may amoy alak na bahagyang humahalo sa hangin. Isang lalaking kilalang-kilala niya. Isang mukhang hindi na niya inaasahang makikita pa. Joren, nanginginig niyang sabi. Ara, sagot nito, ang boses ay paos. Pwede ba tayong mag-usap? Pilit niyang isinara ang pinto.
Ngunit mas malakas ito. Itinulak niya ang pinto hanggang sa makapasok siya sa loob. Anong gawa mo dito? Tanong ni Ariana. Umatras siya palayo. Ang isang kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ito. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Ara, nakikiusap ako, sabi ni Joren. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Wala akong gagawing masama. Kailangan ko lang ng tulong mo. Mapait na napangiti si Ariana. Tulong? Matapos mo akong iwanan ng walang paalam? Matapos mong malaman na magkakaanak tayo? Ngayon ka hihingi ng tulong? Alam ko, kasalanan ko ang lahat. Pag-amin nito, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pero may problema ako, Ara. Isang malaking problema. Kailangan ko ng pera. Wala akong pera, Joren. Alam mo yan. Matigas niyang sabi. Kahit magkano lang, Ara. Ang nanay, may sakit siya. Kailangan siyang maoperahan. Sabi ni Joren, umiiwas ng tingin. Isang kasinungalingan. Alam na alam ni Ariana. Nakita niya ang pagkislap ng panlilinlang sa mga mata nito. Ito ang dating Joren na kilala niya. Magaling sa mga salita, mabilis sa pagdadahilan. Umalis ka na, Joren, sabi ni Ariana. Tinuro ang pinto. Hindi mo ba ako naiintindihan? Nagsimulang tumaas ang boses ni Joren. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng desperasyon. Gipit na gipit ako. May mga taong humahabol sa akin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang napako ang tingin ni Joren sa tiyan ni Ariana. Natigilan ito. Sa loob ng ilang segundo, tila ngayon lang niya napagtanto ang katotohanan na nasa harapan niya. Malaki na pala, mahina niyang sabi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Ariana. Tumingin si Joren mula sa tiyan niya papunta sa kanyang mga mata. Isang kakatwang ideya ang tila nabuo sa kanyang isipan. Baka naman, bulong nito, na parang kinakausap ang sarili. Baka naman may halaga rin pala yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Ang takot na kanina'y kaba lamang ay naging isang buong alon ng pangamba na lumamon sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Huwag mong isasama ang anak ko sa usapang ito. Sigaw niya, ang boses ay puno ng galit at takot. Wala kang karapatan. Karapatan? Ama niya ako, ganti ni Joren. Isang amang tumakbo? Hindi mahalaga yon ngayon. Ang mahalaga, kailangan ko ng pera. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod ni Ariana. Napalitan ito ng lakas ng isang inang nagpoprotekta. Itinulak niya si Joren ng buong puwersa palabas ng pinto. Umalis ka na! Ara, sandali. Isinara niya ang pinto ng malakas at mabilis na inilak ito. Napasandal siya sa pinto, nanginginig ang buong katawan. Habol ang kanyang hininga. Narinig niya ang pagdadabog ni Joren sa labas, mga sigaw na puno ng pagbabanta, bago ito tuluyang umalis. Nang sa wakas ay tumahimik na, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang luha na pinigilan niya sa harap ni Montero ay malaya nang dumaloy ngayon, luha ng pagod, ng kabiguan, at higit sa lahat, ng takot. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga kamay. Kung hindi mo ibibigay ang pera, ipagsasabi kong pinikot mo ako. O mas malala, babalikan ko kayo para sa anak natin. Ang tension sa loob ng boardroom ay halos mahahawakan sa kapal. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay si Montero Cruz, kalmado at kalkulado. Sa kabilang dulo, ang kanyang pinakamalaking karibal sa industriya ng real estate, si Ricardo Salcedo, isang lalaking kasingkinang ng kanyang mga sapatos. Ngunit may aninong laging kasama sa kanyang mga ngiti. Pinag-aagawan nila ang kontrata para sa pinakamalaking proyekto sa lungsod, ang Century Tower. Alam mo, Cruz, nagsalita si Ricardo,
Pinapaikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Sa laro nating ito, hindi laging sapat ang pera at kapangyarihan. Minsan, kailangan mo ring alamin kung saan ang pinakamalaking kahinaan ng iyong kalaban. Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Montero. Wala akong panahon para sa mga palaisipan mo, Salcedo. Let's get straight to the point. Gumisi si Ricardo. Ang punto ko ay simple lang. Ang isang tore, gaano man kataas, ay kayang gumuho kung mahina ang pundasyon nito. Itinuro niya ang dibdib ni Montero gamit ang ballpen. At lahat tayo, may kanya-kanyang mahinang pundasyon. Bago pa man makasagot si Montero, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang kanyang assistant na si Marco. Hingal na hingal at balisa. "Sir," sabi nito, hindi pinapansin ang presensya ni Ricardo. "Excuse me, Sir Salcedo, pero Sir Cruz, may kailangan po kayong makita. Agad-agad." Nakita ni Montero ang pagkaapurahan sa mga mata ni Marco. Ito ay isang bagay na seryoso. Tumayo siya. "The meeting is over." Malamig niyang sabi kay Ricardo bago sumunod kay Marco palabas. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, inilatag ni Marco ang isang folder sa mesa. "Sir, pinaimbestigahan ko po si Joren, ang ama ng dinadala ni Ma'am Ariana, tulad ng utos niyo." Binuksan ni Montero ang folder, mga litrato, mga dokumento. May malaki siyang pagkakautang, sir. 1,000,000 piso. Patuloy ni Marco. At ang masama pa, ang pinagkakautangan niya ay isang maliit na kumpanya sa ilalim ng pangalang RS Holdings. RS Holdings? Inulit ni Montero, tila pamilyar ang pangalan. "Opo, sir. Isang shell company. At matapos ang masusing pagsisiyasat, ang nag-iisang may-ari ng RS Holdings ay walang iba kundi si..." Hindi na kailangang tapusin ni Marco ang kanyang sasabihin. Nakita ni Montero ang pangalan sa ilalim ng isang dokumento, Ricardo Salcedo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Dahan-dahang nagsama-sama ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Montero. Ang biglaang pagbabalik ni Joren, ang panggigipit niya kay Ariana, ang mga pasaring ni Ricardo sa boardroom. Kailangan mo ring alamin kung saan ang pinakamalaking kahinaan ng iyong kalaban. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa utang. Si Ariana. Ginagamit ni Ricardo si Joren para gipitin si Ariana. At ginagamit niya si Ariana para sirain siya, ang kanyang mahinang pundasyon. Naramdaman ni Montero ang isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang malamig, nakamamatay na galit na gumapang mula sa kanyang sikmura pataas. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. "Sir, anong gagawin natin?" Nag-aalalang tanong ni Marco. Tumingin si Montero sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ni Ariana. Kuha noong masaya pa sila, nakangiti ito habang nakatingin sa kamera. Ang nangiting iyon, ang minsan niyang sinira. At ngayon, may ibang taong nagtatangkang sirain ito muli. "Kansilahin mo lahat ng meetings ko," utos ni Montero. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. "At ipahanda mo ang sasakyan. Mula ngayon, hindi na natin iiwanan si Ariana kahit isang segundo." Tumango si Marco at akmang aalis na nang biglang tumunog ang laptop ni Montero. Isang email notification mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo gamit ang isang mahabang lente. Si Ariana naglalakad mag-isa sa isang madilim na eskinita pauwi mula sa trabaho. Halatang hindi niya alam na kinukunan siya. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Ang isang masayang pamilya ay napakadaling sirain. Hindi ba, Cruz? Ang ingay ng mga kubyertos at ang masayang tawanan ng mga customer ang bumubuo sa normal na gabi sa restaurant. Para kay Ariana,
Ang bawat tunog ay isang paalala ng kanyang pagod. Nakatayo siya sa likod ng counter, pinipilit ngumiti sa bawat taong dumarating. Kahit na ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang pagbabanta ni Joren ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo. Bawat text message na hindi niya nire-replyan ay sinusundan ng isa pang mas desperadong mensahe. Natatakot siyang umuwi. Natatakot siyang lumabas. Pakiramdam niya ay wala siyang ligtas na lugar. Ariana, isang malakas na sigaw ang bumasag sa normal na ingay ng restaurant. Lahat ay napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Joren. Ngunit hindi na ito ang desperadong Joren na nakita niya sa kanyang apartment. Lasing ito. Namumula ang mga mata at mayroong isang uri ng mapanganib na tapang na dala ng alak. Ariana, andito na ako. Sigaw niya ulit. Naglalakad, papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Naramdaman ni Ariana ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Joren, umalis ka dito. Nagtatrabaho ako. Mahina niyang sabi, puno ng pakiusap. Umalis? Bakit ako aalis? Lumapit ito sa counter. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Ako ang ama ng dinadala niya. Buong pagmamalaki niyang inanunsyo sa lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga mata ng mga customer at katrabaho niya ay napako sa kanila. Puno ng pag-uusisa at panghuhusga. Naramdaman ni Ariana ang kahihiyan na parang isang kumot na bumabalot sa kanya. Unti-unti siyang sinasakal. Sinubukan siyang awatsin ni Mang Tonyo. Mister, kung may problema kayo, sa labas niyo na lang pag-usapan. Ngunit hindi nagpaawat si Joren. Bigla itong lumuhod sa sahig, sa gitna ng restaurant, at niyakap ang mga binti ni Ariana. Ariana, patawarin mo na ako. Umiiyak nitong sabi. Isang pekeng pag-iyak na halatang halata. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa anak natin. Gusto kong maging ama sa kanya. Isa itong palabas. Isang desperadong palabas para makakuha ng simpatya at pera. At si Ariana, ang nasa gitna ng entablado, walang magawa, kundi ang mapahiya. Tumayo ka dyan, Joren. Nagmumukha kang tanga. Mariin niyang sabi. Pilit na inaalis ang mga kamay nito. Sa pagtanggi niyang iyon, biglang nagbago ang anyo ni Joren. Ang pekeng pag-iyak ay napalitan ng galit. Tumayo ito, ang mga matay nanlilisik. Ganon? Matigas ka pa rin, ha? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Ariana. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? May responsibilidad ka sa akin. Wala akong responsibilidad sa'yo. Bitawan mo ako. Sigaw ni Ariana. Pilit na pumipiglas. Hindi. Mas sumigpit ang hawak ni Joren. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ibinibigay ang kailangan ko. Nagkagulo na ang mga tao. May mga tumayo para tumulong. Nagbanta si Mang Tonyo na tatawag ng pulis. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ni Ariana si Joren palayo. Ngunit sa pagtulak niya, nawalan ito ng balanse. At sa pagbagsak nito, nadamay siya. Sumabit ang kamay nito sa kanyang damit at hinila siya pababa. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Walang narinig si Ariana, kundi ang malakas na sigaw ng mga tao. Ang naramdaman lang niya ay ang matigas na pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. At pagkatapos, isang matinding sakit, isang matalim, nakapapasong sakit sa kanyang tiyan na sinundan ng isang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Napatingin siya sa ibaba, dugo. Napapikit siya. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Joren, kundi ang alaala ng isang malamig na sahig ng ospital 3 taon na ang nakalipas. Ang sakit ay pamilyar. Ang takot ay pamilyar. Hindi, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Hindi na ulit. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Montero, nakaparada sa kabilang kalsada nang mangyari ang lahat. Ang plano niya ay bantayan si Ariana
Mula sa malayo, isang anino na laging nakamasid, handang umaksyon kung kinakailangan. Pero hindi siya handa para dito. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang pagkukumpulan ng mga tao sa loob ng restaurant. Bago pa man iproseso ng kanyang isip ang nangyayari, ang kanyang katawan ay kumilos na. Isang primal na takot ang nagtulak sa kanya palabas ng sasakyan. Tumakbo siya. Hindi alintana. Ang mga sasakyang bumubusina sa kanya. Ang eksenang bumungad sa kanya ay ang kanyang pinakamasamang bangungot na nagkakatotoo. Si Ariana, nakahandusay sa sahig. Si Joren, nakatayo sa tabi nito, parang estatwang natigilan sa gulat. At ang dugo, isang nakabibinging ugong ang pumuno sa tenga ni Montero. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang nakikita lang niya ay si Ariana. Nilagpasan niya ang mga tao na parang isang bagyo. Nang makita siya ni Joren, nanlaki ang mga mata nito sa takot. Akmang lalapit si Joren kay Ariana, ngunit hinarang siya ni Montero. Isang tingin lang, na puno ng galit na kayang pumatay. Iyon lang ang kailangan. Layuan mo siya, sabi ni Montero. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit nakakakilabot. Umatras si Joren na parang napaso. Maingat na lumuhod si Montero sa tabi ni Ariana. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga labi ay halos walang kulay. Ara, bulong niya. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Andito na ako. Dahan-dahan niyang binuhat si Ariana. Magaan. Masyadong magaan para sa isang babaeng nagdadala ng isa pang buhay. Habang tumatayo siya, ang kanyang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay nabahira ng dugo ni Ariana. Wala siyang pakialam. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ng isang tao. Masyadong matagal, sagot ni Montero. Ang kanyang boses ay nag-uutos. Tumabi kayo. Naglakad siya palabas, buhat-buhat ang pinakamahalagang bagay sa kanyang mundo. Ang mga tao ay automatikong nagbigay daan, natigilan sa autoridad at desperasyon sa kanyang anyo. Maingat niya itong inilagay sa passenger seat ng kanyang sasakyan bago mabilis na umikot papunta sa driver's side. Ang pagpapatakbo niya ay hindi na pagmamaneho. Ito ay isang paglipad. Bawat pulang ilaw ay nilalagpasan niya. Bawat busina ay hindi niya pinapansin. Ang isang kamay niya ay nasa manibela at ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ariana na walang malay. Ara, please, gumising ka. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang bibitaw. Huwag mo kaming iiwan. Please. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro. At sa gitna ng karerang ito, laban sa oras, bumalik ang isang alaala. 3 taon na ang nakalipas. Nasa isang boardroom siya sa Hong Kong. Nagdiriwang. Kasisara lang niya ng pinakamalaking deal ng kanyang kumpanya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Ariana. Sinagot niya ito. Medyo naiirita sa abala. Montero. Narinig niya ang mahinang hikbi sa kabilang linya. Ang sakit. Dinudugo ako. Tatawag ako ulit, Ara. Importante to, sabi niya, abala sa pakikipagkamay sa mga investors. 1 oras ang lumipas bago siya tumawag pabalik. Huli na ang lahat. Ngayon, hawak niya ang kamay ni Ariana. Ang dugo nito ay nasa kanyang mga kamay. Ang bangungot ay umuulit. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon siya. At isinusumpa niya sa lahat ng santo sa langit na hindi niya hahayaang maging pareho ang katapusan nito. Hindi na ulit, Ara. Bulong niya. Hindi na kita iiwan ulit. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang ilaw ng emergency room ng ospital, bumusina siya ng walang tigil. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Agad na may mga nurse na lumabas na may dalang stretcher. Habang mabilis nilang isinakay si Ariana, hindi binitawan ni Montero ang kamay nito. Tumakbo siya sa tabi ng stretcher, papasok sa ospital, ang kanyang isip ay isang magulong panalangin. Nang marating nila ang pinto ng operating room, isang doktor ang humarang sa kanya.
Hanggang dito na lang po kayo, sir. Kailangan niya ako, sigaw ni Montero. Sir, gagawin po namin ang lahat, sabi ng doktor. Pero kritikal ang sitwasyon. Kailangan namin ng pahintulot mula sa ama ng bata para sa emergency surgery. Kayo po ba ang ama? Natigilan si Montero. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang pader. Lahat ng kapangyarihan niya, lahat ng pera niya, lahat ng koneksyon niya, lahat ay walang silbi sa harap ng tanong na yon. Nakatayo siya roon, hindi makasagot. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto sa kanyang harapan, nakatago si Joren sa isang madilim na sulok ng waiting area ng ospital, nanginginig. Ang epekto ng alak ay unti-unti nang nawawala at napapalitan ito ng isang malamig at matinding takot. Hindi niya sinasadya, hindi niya gustong mangyari iyon. Ang gusto lang niya ay pera para makatakas sa mga taong humahabol sa kanya. Ngunit ang mga bagay-bagay ay nawala sa kanyang kontrol. Ang imahe ni Ariana na bumabagsak, ang dugo. Paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isipan. Nakita niya ang pagdating ni Montero Cruz. Nakita niya ang anyo nito. Isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Joren ang isang bagay na higit pa sa takot. Ang katotohanan ng kanyang sariling karuwagan. Nakita niya kung paano buhatin ni Montero si Ariana, kung gaano ito kaingat, na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito habang isinasakay sa sasakyan. Iyon ang hitsura ng isang ama, ng isang tunay na lalaki. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na tumakbo, sinundan niya ang mga ito. Mula sa malayo, pinanood niya ang buong eksena sa emergency room. Ang pagmamadali, ang sigawan, ang pagsasara ng pinto ng operating room. Nakita niya si Montero na napasandal sa pader. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang imahe ng isang taong wasak na wasak. Ilang oras ang lumipas, walang gumagalaw. Si Joren ay nanatili sa kanyang sulok, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo, magtago, at wag nang magpakita kailanman. Ngunit isang bagay ang pumipigil sa kanya. Biglang tumayo si Montero at nagsimulang maglakad-lakad. Hindi mapakali. Tila may hinahanap at nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Joren ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Inaasahan na niya ang mga sigaw, ang mga suntok, ang mga pagbabanta. Humanda siya sa pinakamasama, ngunit nagkamali siya. Naglakad si Montero palapit sa kanya. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak at puyat. Walang galit. Tanging isang nakakapanghina na pagod at pakiusap. Nasa loob pa rin sila, sabi ni Montero. Ang boses ay paos. Kailangan nila ng operasyon, pero hindi sila makapagsimula dahil kailangan nila ang pahintulot mo. Walang paninisi sa boses nito. Tanging ang hubad na katotohanan. Kailangan kanya, Joren, patuloy ni Montero. Ang bata, kailangan niya na pumirma ka sa mga papel na ito. Inabot ni Montero ang isang clipboard na may mga dokumento. Isang consent form. Natigilan si Joren. Tiningnan niya ang clipboard pagkatapos ay ang mga mata ni Montero. Sa likod ng mamahaling damit at reputasyon, ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nagmamakaawa para sa buhay ng babaeng mahal niya at ng isang batang hindi sa kanya. Sumilip si Joren sa maliit na bintanang salamin sa pinto ng operating room. Sa loob, sa ilalim ng matinding liwanag, nakita niya si Ariana. Maputla, walang malay, napapaligiran ng mga doktor at nurse na abala sa paghahanda. Isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na para durugin ang anumang natitirang tapang sa kanyang dibdib. Ito ang resulta ng kanyang karuwagan. Ang buhay ng babaeng minsan niyang sinabihang mahal niya at ng sarili niyang anak ay nakasabit sa isang sinulid dahil sa kanya. Hindi ako ito, bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. Hindi ako pwedeng maging ama.
Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Montero. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig at mapait na pagtanggap sa katotohanan. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen mula kay Montero. Mabilis niyang pinirmahan ang consent form, ngunit hindi siya doon huminto. Sa ilalim nito, may isa pang dokumento na inihanda na rin siguro ng mga abogado ni Montero, isang waiver of paternal rights. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Ito na ang kanyang huling pagkakataon na maging bahagi ng buhay ng kanyang anak. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pag-alis niya ang pinakamagandang regalong maibibigay niya rito. Walang pag-aatubiling pinirmahan din niya ito. Inabot niya pabalik ang clipboard kay Montero. Wala akong kwentang tao. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi ko sila kayang alagaan. Hindi ko sila kayang protektahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Montero. Pero ikaw, kitang-kita ko, mahal mo pa rin siya. Natigilan si Montero sa kanyang sinabi. Alagaan mo sila, sabi ni Joren. Maging mabuting ama ka para sa kanya. Isang bagay na hinding-hindi ko magagawa. Nagbuntong hininga si Joren na parang may isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Si Ricardo Salcedo, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Pinilit niya ako. Ginipit niya ako para guluhin si Ariana at sirain ka. Mag-ingat ka sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Walang lingon-lingon. Naglakad siya papalabas ng ospital at papalayo sa buhay na hinding-hindi magiging kanya. Isang multo na naglaho sa dilim. Naiwang nakatayo si Montero, hawak ang mga pinirmahang papel. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang pag-amin ni Joren, ang babala tungkol kay Ricardo, ngunit higit sa lahat, ang mga pirma na magliligtas sa buhay ni na Ariana. Sakto namang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang nurse. Sir, may consent na po ba? Oo, sabi ni Montero. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inaabot ang clipboard. Narito na. Kinuha ito ng nurse at mabilis na pumasok ulit sa loob. Ang pinto ay muling nagsara at si Montero ay naiwang mag-isa sa tahimik na pasilyo kung saan ang bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Ilang oras ang lumipas. Walang nakakaalam kung gaano katagal. Si Montero ay nakaupo lang sa sahig, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintong yon. Nang sa wakas ay bumukas ito, isang pagod, ngunit nakangiting doktor ang lumabas. Tumingin ito kay Montero. Matagumpay ang operasyon. Napatayo si Montero. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nailigtas namin silang mag-ina. Sa mga salitang iyon, ang lakas na pinanghawakan ni Montero sa loob ng maraming oras ay biglang bumigay. Napaluhod siya sa sahig. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang dakilang Montero Cruz ay humagulgol na parang isang bata. Ang unang namulat kay Ariana ay hindi ang liwanag na tumatagos sa bintana, kundi ang pakiramdam. Isang mainit, pamilyar na init na bumabalot sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang lahat sa simula. Puti, ang amoy ng gamot, ang mahinang tunog ng mga makina. Nasa ospital siya. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ang bata, ang anak niya. Akmang hahawakan niya ang kanyang tiyan, ngunit naramdaman niya ang bahagyang kirot mula sa operasyon at doon niya napansin. Ang kanyang tiyan ay hindi na kasing laki ng dati. Ang anak ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay tuyo at garalgal. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nasaan ang anak ko? Ligtas siya, Ara. Isang boses ang sumagot. Isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Lumingon siya sa kanan. At nandoon si Montero
nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang kamay nito ang nakahawak sa kanya. Ang mukha nito ay pagod. May mga bakas pa ng tuyong luha sa pisngi at hindi pa nakakapagahit. Ngunit ang mga mata nito, habang nakatingin sa kanya, ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita. Kaluwagan at pagmamahal. Ligtas kayong dalawa. Ulit ni Montero, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kamay ni Ariana. Humikbi si Ariana, isang hikbi ng pasasalamat at pagod. Saan siya? Nasa nursery, isa siyang malusog na baby girl, sabi ni Montero. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamukhang kamukha mo. Napapikit si Ariana. Hinahayaan ang balitang iyon na pawiin ang lahat ng kanyang takot. Ligtas sila. Iyon lang ang mahalaga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muli siyang nagsalita. Anong nangyari? Si Joren. Nagsimula si Montero. Pinipili ang kanyang mga salita. Dumating siya, Ara. Siya ang pumirma sa consent para sa operasyon niyo. Gulat. Iyon ang nakita ni Montero sa mukha ni Ariana. At pagkatapos, patuloy niya. Pinirmahan din niya ang isang waiver. Isinuko na niya ang lahat ng karapatan niya bilang ama. Hindi makapaniwala si Ariana. Si Joren, na nagbanta at nanggulo, ay bigla na lang sumuko. Tila nabasa ni Montero ang kanyang iniisip. Alam kong mahirap paniwalaan, pero sa tingin ko, sa huling sandali, ginawa niya ang tama. Katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang maririnig. Montero, sabi ni Ariana, ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Hindi mo kailangang gawin to, ang pagbabantay sa akin. Pwede ka nang umalis? Putol ni Montero sa kanyang sasabihin. Umiling ito. Hindi na ulit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, walang maskara, walang pader. Tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang kaluluwa. Noong gabing iyon sa restaurant, noong nakita kitang bumagsak, bumalik ang lahat, Ara. Ang bangungot 3 taon na ang nakalipas, pero sa pagkakataong ito, nandoon ako. At isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi na mauulit ang pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. Tumawag ako sa abogado ko kaninang umaga. Ipinagbili ko na ang 40% ng shares ko sa kumpanya. At umatras na ako sa Century Tower Project. Ipinasa ko na kay Marco ang pamamahala sa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Ang Century Tower, iyon ang pangarap ni Montero. Ang pinakamalaking proyekto ng buhay niya. Bakit mo ginawa yon? Dahil minsan na akong pumili ng maling gusali kaysa sa pamilya ko, sabi ni Montero. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Isang beses lang dapat mangyari ang ganoong katangahan sa buhay ng isang tao. Pinili ko ng mali noon, Ara. Ngayon, pinipili kita. Pinipili ko kayo ng anak mo. Walang mga pangako, walang mga salitang matatamis. Tanging isang desisyon, isang aksyon na nagsasabi ng lahat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang pader na bato na itinayo ni Ariana sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang CEO na iniwan siya, kundi ang lalaking natutong unahin ng tama. Hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi. Hinawakan lang niya ng mas mahigpit ang kamay ni Montero at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagpapalaya. Kapag ikaw at ang baby, marang nagsalita si Montero na parang natatakot na baka masira ang sandaling iyon. Kapag pwede na kayong lumabas ng ospital, hayaan mong ihatid ko kayo pa uwi. Tumingin ito sa kanya, puno ng pag-asa. Hindi sa dati kong kondo, sa isang bagong lugar, isang bahay, ang bahay natin.
Ang sikat ng hapon ay nagpipinta ng kulay ginto sa luntiang hardin. Mula sa bintana ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa Tagaytay, pinapanood ni Ariana ang tanawin habang marahang idinuduyan ang sanggol sa kanyang mga bisig. Micaela, ang kanyang maliit na himala. 6 na buwan na ang lumipas. Ang mga alaala ng ospital, ng dugo, at ng takot ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng tunog ng mahinang paghinga ng kanyang anak at ng matamis na amoy nito. Isang pamilyar na tunog mula sa kusina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, ang mahinang tunog ng paghihiwa sa sangkalan na sinundan ng isang bahagyang mura. Napangiti si Ariana. Sumilip siya sa kusina. Nandoon si Montero, nakasuot ng isang asul na apron na may nakasulat na World's Best Dad. Nakakunot ang noo habang sinusubukang gayahin ang isang recipe mula sa YouTube sa kanyang cellphone. Ang dating hari ng real estate na kayang magpatayo ng mga skyscraper ay nahihirapan ngayon sa paggisa ng bawang. POV Ariana. Habang pinapanood ko siyang abala sa kusina, hindi ko maiwasang mapangiti. Ito na ang buhay namin ngayon. Tahimik, simple, malayo sa ingay ng syudad at sa mga anino ng nakaraan. Wala nang mga boardroom meeting hanggang hating gabi. Wala nang mga out-of-the-country trips. Ang pinaka-importante na lang na deal sa buhay niya ngayon ay ang siguraduhing hindi masusunog ang niluluto niyang adobo. Hindi na siya ang Montero Cruz na minahal ko noon at nagpapasalamat ako para doon. Dahil ang lalaking nasa harapan ko ngayon, ang lalaking nagpapalit ng diapers sa gabi, ang lalaking kumakanta ng wala sa tono para lang patahanin si Micael ang lalaking mas pinipiling magluto sa bahay kaysa kumain sa mga mamahaling restaurant ay ang lalaking mas higit pa sa minahal ko. Ito ang lalaking natutong magmahal sa tamang paraan. Montero. Naramdaman ko ang kanyang mga mata sa akin. Lumingon ako at nahuli ko siyang nakangiti habang karga-karga si Micaela. Sa isang iglap, nawala lahat ng stress ko sa pagluluto. Sila, ang dalawang babaeng ito, sila ang pundasyon ng bago kong mundo. Naaalala ko pa ang sinabi sa akin ni Ricardo Salcedo noon. Ang isang tore, gaano man kataas, ay kayang gumuho kung mahina ang pundasyon nito. Tama siya. Gumuho nga ang tore ko. Ang tore ng kayabangan, ng pride, at ng maling mga prioridad. At mula sa mga guhong yon, sa tulong ni Ariana, itinayo namin ang isang bagay na mas matibay. Isang tahanan. Inilapag ko ang sandok at lumapit sa kanila. Hinaplos ko ang malambot na pisngi ni Micaela. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong ko. Okay lang kami, sagot ni Ariana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang adobo mo, hindi ko sigurado. Sabay kaming natawa. Hindi pa namin pinag-uusapan ang tungkol sa kasal. Hindi namin binibigyan ng label kung ano kami. Walang tayo na ulit. Walang mga formal na pangako. Ang ginagawa lang namin ay ang bumangon araw-araw at piliin ang isa't isa. Piliin ang pamilyang ito. Lumubog ang araw at sabay kaming kumain ng hapunan. Ang adobo ay medyo sunog sa ilalim, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Montero sa buong buhay niya. Pagkatapos, naupo kami sa veranda, sabay na pinapanood ang pagkinang ng mga bituin sa langit. Si Micaela ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Ariana. Inilagay ni Montero ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Ariana. Salamat! Bulong niya. Tumingin si Ariana sa kanya. Nagtatanong. Salamat! Ulit niya. Dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para matutong maging isang ama. Ngumiti si Ariana. Isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang ulo at isinandal sa balikat ni Montero. At salamat, sagot niya, dahil bumalik ka. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng Tagaytay, habang ang kanilang anak ay payapang natutulog, natagpuan ni na Montero
at Ariana ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang simula na binuo, hindi sa mga sirang pangako ng kahapon, kundi sa tahimik na pag-asa ng bawat bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni na Montero at Ariana. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita na puno ng sakit, hanggang sa mga gabing puno ng luha, at sa huling umaga na puno ng pag-asa. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naramdaman namin ang bawat bighati, bawat takot at bawat kislap ng pag-ibig na kanilang pinagdaanan. Nais naming iparating sa pamamagitan nila na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay nasusugatan. Minsan ito ay naliligaw ng landas. Ngunit ang tunay na pag-ibig, tulad ng isang matibay na tahanan, ay kayang itayong muli mula sa mga guho ng nakaraan. Naway magsilbing paalala ang kwento ni na Montero at Ariana na hindi pa huli ang lahat para sa isang pangalawang pagkakataon, na ang tunay na pagpapatawad sa iba at sa ating mga sarili ay may kakayahang hilumin ang pinakamalalim na sugat, at higit sa lahat na ang pag-ibig na ipinaglaban at pinaghirapan ay ang pag-ibig na nananatili at nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong mga puso, at sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Iwanan ang inyong komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Paalam sa ngayon, at laging tandaan, bawat puso ay may karapatang magmahal muli.